Ang pelikula ay nagaganap sa malapit na hinaharap, habang ang California ay nagtatag ng isang laro na kilala bilang The Grand Lottery. Ang lottery na ito ay nilikha pagkatapos ng isang mapangwasak na pagbagsak sa pananalapi na tinatawag na Great Depression noong 2026. Sa bawat araw ng lottery, isang random na napiling mananalo ay dapat mabuhay hanggang sa bawat araw ng lottery sa paglubog ng araw upang makuha ang kanilang premyo. Ngunit mayroong twist, ang sino man sa lungsod ay malayang patayin ang nanalo upang kunin ang gantimpala para sa kanilang sarili. Ang tanging mga patakaran ay hindi sila maaaring gumamit ng mga baril at hindi pinapayagang pumatay ng sino man maliban sa napiling panalo. Lumipat ang eksena sa taong 2030 kung saan ipinakilala sa atin ang ating bida na si Katie Kim. Kababalik lang niya sa Los Angeles pagkatapos ng mahabang pahinga sa kanyang acting career. Palibhas ay gumugol ng mahabang oras na malayo sa lungsod, kaya hindi niya alam ang kabaliwan na nangyayari dito. Samantala, isang ulat ng balita ang nag-anunsyo na ang isa pang Lucky Draw Lottery ay magsisimula sa loob ng 18 oras. Sa pagkakataong ito, ang premyo ay isang napakalaking pera na nagkakahalaga ng $3.6 billion, ang pinakamalaking halaga ng pera na inaalok ng programa. Di nagtagal, dumating si Katie sa lugar na kanyang inupahan kung saan nakilala niya ang kanyang host na si Shadi. Nagulat si Katie nang makita ang isang magulong silid at sinabing hindi ito kamukha ng nasa larawan. Bilang tugon, inamin ni Shadi na nag-upload siya ng mga peking larawan sa website dahil walang nagbobok ng kanyang lugar. Nagpadismaya ito kay Katie, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan at nagpas siyang manatili muna. Pagkatapos, ipinakilala ni Shadi si Katie sa kanyang nakakainis na boyfriend na si DJ. Kinaumagahan, makikita natin ang isang ad sa TV para sa isang lalaking nagngangalang Noel na nagmamay-ari ng isang pribadong security firm. Lumalabas na siya ang nag-iisang empleyado ng kanyang kumpanya at nagbibigay ng proteksyon sa mga nanalo ng Grand Lottery. Samantala, nagising si Katie sa kanyang silid upang matuklasan ang pagtagas ng dumi sa itaas na tumutulo mula sa kisame. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang nasira na ang lahat ng damit niya. Agad na tinawagan ni Katie si Shadi upang ipahayag na hindi siya nasisiyahan sa lugar. Nag-aalala rin siya sa kanyang mga damit dahil may audition siya sa loob ng 1 oras. Humingi ng paumanhin si Shadi at pumayag na rentahan niya ang kanyang mga damit para sa audition. Nang walang ibang mga pagpipilian, napilitan si Katie na gamitin ang kanyang pera sa isang badoy na kasuotan. Susunod, kumuha siya ng Uber at nagmamadaling pumunta sa lokasyon ng audition. Ang driver ay napakadaldal at patuloy na nagtatanong. Sinubukan ni Katie na huwag pansinin siya, ngunit ang driver ay patuloy na nagsasalita tungkol sa kung gaano karaming celebrity ang kilala niya. Ibinunyag din niya na dati siyang nagtatrabaho sa construction at nagtayo ng panic room sa bahay ni Machine Gun Kelly. Pagdating sa lokasyon ng casting, ipinaalam ni Katie sa judge na dati siyang nagtatrabaho bilang child actress. Nang biglang magkasakit ang kanyang ina, kailangan niyang magpahinga para alagaan siya. Pero ngayong pumanaw na ang kanyang ina, handa na siyang bumalik sa pag-arte. Ang hukom ay naiinip sa kanyang kwento at hiniling sa kanya na gumanap. Pumayag naman si Katie at mabilis na hinanap sa bulsa ang script. Ngunit sa halip, natuklasan niya ang isang hindi na-claim na lottery card na malamang na naiwan doon ni Shadi. Sa kanyang pagkataranta, hindi sinasadyang nairehistro ni Katie ang kanyang fingerprint at litrato sa card, kaya naging kalahok siya sa laro. Kasunod nito, naghatid siya ng isang pangit na pagganap na nabigo upang mapabilib ang hukom. Isang bigong Katie ang lumabas sa audition room at kasabay nito, inanunsyo ang mga resulta ng lottery. Ang nanalo ay walang iba kundi si Katie Kim. Nang makita ito, ang lahat ng mga babae sa silid ay nagsimulang umatake sa kanya at si Katie ay nagulat sa kanilang pagsalakay. Sa tingin niya ay galit na galit sila dahil sa kompetisyon sa pag-acting at nagmamadaling tumakas sa lugar. Ang mga babae ay nagsimulang tumawag sa kanya ng jackpot at naghagi sa kanya ng mga bag, kutsilyo at kahit na sapatos. Kahit papaano ay naiiwasan ni Katie ang kanilang mga pag-atake at tumakas sa eksena. Hindi nagtagal ay dumating siya sa isang klase ng martial arts at humingi ng tulong, ngunit kahit ang mga estudyante ay inatake din siya. Habang tumatakbo palayo sa kanila, napadpad siya sa isang yoga class na puno ng mga babae. Umaasa si Katie na sa wakas ay tutulungan nila siya, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ng isa sa mga martial arts si Katie at malapit na siyang tapusin. Nang tila nawala na ang lahat ng pag-asa, nagpakita si Noel sa kisame at iniligtas siya. Susunod, nagsimula siyang mag-beast mode at itinaboy ang sinumang magtangkang saktan si Katie.
Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Noel na handa siyang protektahan siya, ngunit dapat niyang bayaran siya ng 10% ng kanyang premyo para sa kanyang mga serbisyo. Naguguluhan pa rin si Katie pero pumirma siya ng kontrata sa kanya. Matapos patumbahin ang lahat, ipinaalam sa kanya ni Noel na mayroong drone sa labas na magsusubaybay sa kanya at magbo-broadcast ng kanyang live na lokasyon tuwing 14 na minuto. Pagkatapos ay tumakas ang dalawa sa gusali ngunit agad na sinalakay ng maraming tao. Gayunpaman, naiwasan sila ni Noel at dinala si Katie sa isang kotse para makatakas sila. Habang papaalis sila, tinanong niya kung ano ang nangyayari at sa wakas ay ipinaliwanag niya sa kanya ang Grand Lottery at ang mga patakaran nito. Nagulat si Katie nang malaman niya ang tungkol sa larong ito at nalaman niyang ito ay napakasama at hindi makatao. Inihayag pa niya na matagal na siyang wala sa lungsod at hindi kailanman nanood ng anumang balita. Habang patuloy silang inaatake, tinanong ni Katie kung paano siya makakaalis sa laro. Nagulat si Noel na handa siyang tanggihan ang ganoong makabuluhang pagkakataon, ngunit ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang gawin ito ay ang umalis sa lungsod. Pinuno nito si Katie ng pag-asa at nagsusumamo siya para sa kanyang tulong sa pagtakas sa lungsod. Bagamat walang matatanggap na gantimpala si Noel dito, pumayag siyang tulungan siya. Matapos magtiis ng ilang pagsabog at pag-atake, sa wakas ay umabot sa dead end ang kanilang sasakyan na iniwan silang walang daan palabas. Sa sandaling ito, nakatagpo sila ng ilang mga pulis at gumaan ang pakiramdam ni Katie nang makita sila. Agad niyang nilapitan ang mga ito para humingi ng tulong para lamang matuklasan na gusto rin siya nitong tapusin. Bilang resulta, nagpa siya si Noel na manatili sa likuran upang labanan ang mga pulis at hinimok si Katie na tumakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa Wax Museum at humiling sa security guard kung pwede siyang magtago dito. Mabuti na lang at mabait ang guard na sumasalungat sa sistema ng lottery. Tinulungan niya siya at pinapasok siya sa loob na nagbibigay kay Katie ng panandaliang ginhawa. Pagkatapos, tinawagan niya si Shadi para tanungin kung maaari niyang hiramin ang kanyang sasakyan. Ang huli ay nagtatanong tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit agad na napagtanto ni Katie na kahit ang landlady na inuupahan niya ay gustong tapusin siya. Kaya ibinaba niya ang tawag, ngunit bago iyon, narinig ni Shadi ang isang estatwa na nagsasalita ng Welcome to Museum. Hindi nagtagal, dumating sina Shadi at DJ sa museo, pinatumba ang bantay at pumasok sa loob. Pagkatapos ay naglunsad sila ng isang pag-atake kay Katie, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili gamit ang anumang sandata na mahahanap niya. Pagkatapos ng mahabang pakikibaka, sa wakas ay nakatakas siya sa museo at ikinulong ang mag-asawa sa loob. Ngunit habang siya ay naghahabol ng hininga, napansin siya ng isang babae at ang isang grupo ng mga tao ay sumugod upang tapusin siya. Buti na lang at dumating si Noel sakay ng kotse ng pulis sa tamang oras para iligtas siya. Habang papaalis ang dalawa, napansin nilang walang humpay na hinahabol sila ng isang tour bus. Nag-alala si Noel at nangarap na magkaroon sila ng bunker o isang bagay upang mapanatili siyang ligtas. Nang marinig ito, naalala ni Katie ang driver ng Uber noong una na nagyayabang tungkol sa pagtatayo ng panic room para kay Machine Gun Kelly. Maya-maya, lumabas ang dalawa sa bahay ni MGK at humiling ng access sa kanyang panic room. Hindi maintindihan ng lalaki ang biglaang kahilingang ito at tumanggi, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang tour bus na puno ng mga baliw. Sa isang desperadong hakbang, kinuha ni Katie ang dart gun ni Noel at nagbanta na babarilin si Machine Gun Kelly. Kaya wala siyang choice kundi payagan silang pumasok. Nang makarating sila sa panic room, humingi ng paumanhin si Katie kay MGK at pinatulog siya gamit ang dart gun. Samantala, ang karamihan ng tao ay pumasok sa sala at sinubukan ng isang lalaki na ipasok ang kanyang braso sa pintuan. Ngunit pinaputukan siya ni Katie ng dart gun at sakto namang isinara ang pinto. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at sa wakas ay nakaramdam sila ng kaligtasan. Napansin nilang kumpleto sa mga CCTV camera ang silid na nagbibigay daan sa kanila upang masubaybayan ang mga nangyayari sa labas. Gayunpaman, nananatiling naghihinala si Katie kay Noel at nag-aalala na baka subukan pa rin itong tapusin din siya. Tiniyak ni Noel sa kanya na hindi siya katulad ng ibang tao na itinuturing siyang ATM na may 3.6 billion na premyo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang prioridad ay iligtas ang buhay ng mga tao at kumita ng pera upang magpatuloy sa paggawa nito. Sa labas ng sala, sinampal ni Shadi si MGK para magising siya, ngunit wala pa rin siyang malay. Pagkatapos, kinaladkad niya ito sa swimming pool kung saan sa wakas ay nagising siya. Hinihingi ni Shadi ang passcode ng panic room at atubiling sinabi ni MGK na ito ay 6969.
Sa kabilang banda, nalaman ito ni Katie at Noel sa CCTV camera at sila ay natakot. Pagkatapos, tinawagan ni Noel ang isang dating kaibigan na nagngangalang Luis at humingi ng tulong. Humiling siya ng tinatawag na phone strike at nagmamadaling inilagay ang telepono ni Katie sa isang safe. Ilang sandali pa, ipinasok ni Shadi ang passcode at bumukas ang pinto ng panic room. Ngunit sa sandaling iyon, nag-freeze ang lahat habang nagre-ring ang kanilang mga telepono na may emergency na abiso. Bago nila malaman kung ano ang nangyayari, ang lahat ng kanilang mga telepono ay nagsimulang sumabog. Ito ay humahantong sa isang malaking kaguluhan kung saan maraming mga tao ang nasaktan at dumaranas ng matinding paso. Sinamantala ni Katie at Noel ang pagkakataong makatakas at nagmamadaling lumabas. Doon, sinalubong sila ng isang pangkat ng mga tauhan ng Secret Service at inilayo sila palayo sa kaguluhan. Ilang sandali pa, dinala sila sa isang pasilidad kung saan binati sila ng kaibigan ni Noel na si Luis. Siya pala ang may-ari ng pinakamalaking security firm sa bansa at sinabing poprotektahan niya si Katie kapalit ng 30% ng kanyang mga napanalunan. Pumayag si Katie ngunit hiniling na bayaran nila si Noel ng 30% dahil ang 30% na iyon ay dahil sa ilang beses na niyang nailigtas ang buhay nito ngayon. Nag-aatubili si Katie at sa wakas ay pinirmahan niya ang kontrata. Pagkatapos nito, ipinakita ni Luis ang ilang mga granada sa kanyang bulsa na magagamit niya upang hadlangan ng karamihan kung hahabulin nila siya. Nagpapakita rin siya ng pader ng mga nakaraang nanalo na lahat ay hindi nakikilala. Sa susunod na eksena, dinala sina Katie at Noel sa isang silid upang gamutin ang kanilang mga pinsala. Ginamit ni Noel ang pagkakataon upang mag-open sa kanya tungkol sa kanyang traumatikong nakaraan. Ibinunyag niya na siya at si Luis ay dating nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya kung saan sila ay naatasang pumatay ng mga mersenaryo. Gayunpaman, isang araw, natuklasan niya na inutusan sila ng kanyang mga nakatataas na patayin ang mga inosenteng sibilyan. Puno ng pagkakasala, nagpa siya si Noel na talikuran ng malaking misyon na ito. Ngunit ito ay humantong sa pagkamatay ng lahat ng kanyang mga kasamahan na iniwan siya at si Luis bilang ang tanging nakaligtas. Ibinunyag ni Noel na ipinapadala niya ngayon ang karamihan sa kanyang kinikita sa pamilya ng mga biktima bilang restitution. Nang marinig ito, masama ang pakiramdam ni Katie at nagpa siya na ibahagi ang kanyang sariling nakaraan. Ibinunyag niya na simula noong bata siya, lumabas siya sa maraming mga patalastas, ngunit ang kanyang ama ang kumokontrol sa kanyang mga kinikita. Nang siya ay maging 18 taong gulang, nagpasya siya na ang mamahala sa kanyang trabaho. Pumayag ang kanyang ama, ngunit kinabukasan, iniwan niya ang pamilya at kinuha ang lahat ng kanyang pera. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa pag-arte dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina. Inihayag ni Katie na ito ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang magtiwala sa mga tao. Maya-maya, dumating ang isang empleyado at nilagyan ng aesthetic na face mask si Katie na nagpapamukha sa kanya bilang isang matandang lalaki. Pagkatapos, tinanong niya si Noel kung gaano niya pinagkakatiwalaan si Luis dahil pakiramdam niya ay may mali sa kanya. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang malalim na pag-iisip at naalala niya na ang lahat ng mga nakaraang nanalo ay hindi nagpakilala. Napagtanto din niya na ang pasilidad ni Luis ay mukhang napaka-high-end na hindi ganito kaganda, ilang taon na ang nakalipas. Nagdulot ito kay Noel na maghinala na maaaring pinapatay ni Luis ang kanyang mga kliyente at kinukuha ang kanilang pera para sa kanyang sarili. Ngunit bago kumilos ang dalawa, dinala sila sa isang garahe kung saan ibinalita ni Luis na dadalhin si Katie sa isang ligtas na lokasyon. Iginiit niya na hindi siya aalis nang wala si Noel, ngunit tiniyak sa kanya ni Luis na sa ibang sasakyan siya sasakay. Ito ay humantong sa isang pagtatalo sa pagitan nila at kalaunan ay sinipa ni Katie si Luis sa sensitibong parte nito. Samantala, binuksan ni Noel ang pinto ng garahe, pinayagan ng isang grupo ng mga tao na sumugod sa loob. Ngunit hindi nila mahanap si Katie at mabilis siyang hinila ni Noel palayo doon. Pagkatapos, nanatili siya sa likod upang labanan ng mga gwardya ni Luis habang si Katie ay tumatakas sa isang kotse. Siya ay nagnanais na makatakas sa kahabag-habag na lungsod na ito upang tuluyan na siyang umalis sa laro. Nawala din sa paningin ng drone si Katie at nagsimulang mag-isip ang mga tao na kung mananatili siyang nakatago hanggang sa paglubog ng araw, maaari siyang ideklarang panalo. Gayunpaman, nang malapit nang umalis si Katie sa lungsod, nakatanggap siya ng video call mula kay Luis na hawak si Noel habang nakatutok sa kanya ang baril. Nagbanta siyang tatapusin siya maliban na lang kung bumalik ito at lumapit sa kanya. Hinikayat siya ni Noel na umalis, ngunit hindi siya kayang iwan ni Katie na nasa panganib.
Samantala, dinala ni Luis si Noel sa Hollywood Theater at ibinunyag na sa kanilang nakaraan, batid niya na lagi silang pumapatay ng mga inosenteng tao. Gayunpaman, wala siyang pakialam dahil iyon ang pinakamadaling pera na pwedeng pagkakitaan niya. Si Luis pagkatapos ay sinisisi si Noel sa pagsira sa lahat at ipinahayag din na siya ang pumatay sa lahat ng kanilang mga kasama. Ang paghahayag na ito ay nagpasindak kay Noel dahil dinadala niya ang bigat ng kasalanang ito sa loob ng maraming taon. Maya-maya, biglang sumulpot si Katie na may dalang bolt gun at nakita niyang nakatali si Noel sa stage. Nagbanta siyang babarilin ang sarili, ngunit sigurado si Luis na hindi niya ito gagawin. Hinahamon niya ito na magpatuloy kung mayroon siyang lakas ng loob. Gayunpaman, nang ipaliwanag ni Katie na hindi na siya natatakot sa kamatayan at naghahanda na tapusin ang paghihirap niya, si Luis ay namagitan sa huling segundo at sumang-ayon na makipagtulungan. Pagkatapos nito, hiningi niya kay Katie ang bolt gun na nagkunwaring ibibigay ito. Pero bigla niya itong sinipa at itinapon palabas ng stage. Di nagtagal, nalaman ng karamihan ang kanyang lokasyon at dumating upang tapusin siya. Ngunit mayroon ding isang grupo ng mga tao na sumusuporta kay Katie at nais siyang manalo. Sinimulan silang labanan ni Noel habang nakatali pa rin sa upuan. Gayunpaman, mabilis na nasira ang upuan, kaya nagawa niyang ipagtanggol si Katie mula sa sinumang magtangkang saktan siya. Habang parami ang mga taong nagsisimulang dumating, umakyat si Katie sa isang hagdan para sa kaligtasan. Sa kasamaang palad, inakyat din ito ni Luis at nagsimulang maglaban ang dalawa. Habang 60 segundo na lang ang natitira para manalo si Katie, itinulak niya si Katie para malaglag siya, ngunit nagawa niyang makahawak sa bakal. Pagkatapos, nakakagulat na ibinunyag niya na nakuha niya ang safety pin mula sa isa sa mga granada sa kanyang bulsa. Bago pa man makapag-react si Luis, sumabog na ang granada at agad siyang tinapos. Nabitawan din ni Katie ang pagkakahawak niya sa bakal at nalaglag, ngunit sinalo siya ng isang grupo ng mga taga-suporta niya ng isang malaking tela nang umabot sa 0 ang orasan. Sa sandaling ito, dumating ang mga opisyal ng lottery na may dalang tseke at binabati si Katie sa pagkapanalo sa premyo. Pinasasalamatan niya si Noel sa lahat at nangako siyang ibibigay sa kanya ang 50% ng kanyang mga napanalunan. Pabiro niyang sinabi na tatraidorin sana niya siya, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Gayunpaman, tumanggi si Katie na maniwala dito at iginiit na siya ay isang mabuting tao na nagligtas sa kanyang buhay. Sa huling eksena, 6 na buwan na ang lumipas, makikita natin na si Katie ay nagtatag ng mga organisasyong pangkawang gawa, kabilang ang isang paaralan sa pagtatanggol sa sarili at isang sentro para sa mga batang may problema sa kanilang mga magulang. Nagsimula na rin sila ni Noel ng bagong pribadong security firm na magpoprotekta sa mga nanalo sa lottery ng libre. Kasabay nito, ginugugol ng dalawa ang ilan sa kanilang mga pera para sa pagbili ng mamahaling bagay gaya ng yate at magagandang damit. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.